Hello mga kabibig! Happy New Year sa ating lahat mga kabibig at welcome sa ating pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak ng tao with evidence. Ano ba itong pinasabog na sikreto ni Pulong? Pinasabog ni Trillanes mga kabibig. Naku po, nilapitan daw di umano ni Pulong si Trillanes para mag-areglo sa kaso. Si Pulong daw ay hindi nagbabayad sa mga abogado. Nako po, parang ano ba itong mga pasabog ni Trillanes mga kabibig? Nagsimula ito noong merong pinost si Tio Moreno na kung saan gustong ipa-confirm ni Tio Moreno ang veracity ng kanyang statement na ano daw, statement of former Senator Antonio Trillanes IV, settlement of libel damages cases filed against him by Congressman Paulo Z. Duterte and Attorney Manes Escarpio. Naku, ang ingay na ng ating mga netizen ngayon. Excited sila sa New Year. Pero excited akong ibalita ang lebak-lebak with evidence mga kabibig. So, sumagot si Trillanes mga kabibig. O eto kabibig ha, ang sagot ni Trillanes. Naku, grabe. May mga pasabog din si Trillanes para New Year mga kabibig kalerki. Ito ang pasabog ni Trillanes. Ayon kay Trillanes, si Trillanes to ha, my response, utter absurdity and stupidity. Hala. The lawyers of Polong approached my lawyer back in late 2022 with that draft statement hoping that I would accept it para matapos na raw ang libel cases. So, ang gumawa pala nung statement na settlement of libel and damages cases filed against ay ang abogado ni Pulong kasi gusto daw na makipag tawag dito, maging okay na lahat. Kasi daw, ang sabi pa daw ni Trillanes, kasi daw malaki na ang abono nila since hindi sila binabayaran ni Pulong for their legal services. Hello? Totoo kaya ito kabibig ang pinasabog ni Trillanes? Palakihan ako. Palakihan natin. Yan. Kita nyo naman, Kasi daw, malaki na ang abono nila since hindi binabayaran ni Pulong for their legal services. We flatly rejected it. Itong draft daw. Kaya nga walang pirma. Since we told them na we have Pulong's BPI accounts to prove na totoo ang allegation ko against them. Oh. In fact, even the Quadcom affirmed my allegations against them. Now, for these non-thinking pro-Duterte trolls to reverse the facts makes the whole situation look utterly absurd and makes them look stupid. Do better pala people. Naku! Ano kaya ang maging sagot nito ng Tio Moreno? Ito naman ang sagot ni Tio Moreno. Ito ha. Ito ang sagot ni Tio Moreno ha. Hello Antonio Sonny Trillanes IV. Thank you for clarifying this matter. As I understand it, there is no categorical denial that the document titled Statement of Former Senator Antonio Trillanes IV settlement of libel and damages cases filed against him by Congressman Paulo Z. Duterte and Attorney Manes Escarpio is inaccurate. Tama. Kasi sinabi ni Trillanes na lumapit daw di umano ang lawyer para makipag-settle. So, posibleng totoo itong dokumentong ito, di ba? This implies that the circulating online document is genuine and not fabricated. Hindi fake news, it exists. Oo, tama. Sinabi naman niya ni Trillanes na the lawyers of Pulong approached me, my lawyer back in the late 2022 with a draft statement. Di ba? And hindi daw niya pinirmahan. We flatly rejected it kaya nga walang pirma. So totoo yung dokumento na iyon. Ito pa. Now I believe it's imperative for Kong Polong means to clarify the situation. We're waiting. This contradicts the floating information suggesting that it was Trillanes' lawyers who approached Kong Polong, who declined to accept the statement. So ang sinabi ni
Trillanes na ang mga lawyers ni Pulong ang nag-approach kay Trillanes para mag-release ng statement na ito at para mag-settle daw. Now, ang ating gustong malaman kung ano ang reaksyon ni Pulong Duterte. Sabi pa ni Tio Moreno, however, I believe that this post by Antonio Trillanes also contains inaccurate information. Firstly, he asserted that even Quadcom has confirmed his allegations. These statements requires clarification. As I understand from the recent hearings from the AMLA, clarified that the documents Trillanes presented did not originate from. Totoo, sinabi naman ng AMLA, di ba? This aligns with the AMLA's previous statement that the bank accounts Trillanes considered to be his source of truth are not from them. If I'm not mistaken, the bank also clarified that they did not provide any documents to Trillanes. The origin of these documents remains uncertain, and only time will provide the ultimate truth. One thing is certain, even Trillanes acknowledges that his allegations are allegations, indicating that there is no definitive truth at this time. Determining the truth will become evident once a judgment is rendered in his cyber libel case. So yun mga kabibig ha, yun ang nangyari. So yun ang mga pasabog ni Trillanes na ang lawyer ni Pulong ang umapproach sa akin, oy. Sila ang umapproach sa akin, makipag-settle. Pero tingnan nyo ang dokumento, walang pirma. So it means hindi namin pinirmahan. Oh, yun ang sabi ni Trillanes, mga kabibig. Heto naman ang mga komento ng ating mga netizen. Ito na komento natin. Kasi pinost to eh. Di nila alam ni Trillanes kung ano pa na ba talagang gagawin niya pag pagbuang-buang nga daw. Well, at least napakinggan natin ang side ni Trillanes na kinonfirm niya na oo, ang may dokumentong ganyan, hindi namin napirmahan, kaya nga walang pirma niyan, pero ang lawyer ni Pulong ang nag-approach sa amin. Kinonfirm ni Trillanes, yun ha. Ito pa, it was Congressman Paulo Duterte who filed the cyber libel against Antonio Trillanes, and it was Pulong who wants it to settle down through his document. There must be something wrong, sabi na isang netizen. Once a liar, always a liar, di ba Antonia? Sinong Antonia? Hindi ko sinong Antonia yan eh. Sinungaling pa rin yan si Trillanes. Pati si Trillanes nalilito na sarili niya, sino ang totoong nasasabi ng katotohanan? Pwede palang makakuha ang ibang tao ng record ng account mo. Samantalang ako, nagkamali ako ng pinagsendan, pumunta ako sa BPI, di daw pwedeng malaman ko account holder. Tatagaan daw ako ng pag nag-comply na yung tao, Heis, binigay ko na lang kasalanan ko naman wrongly sent. Oh, natawa ako sa Quadcom affirmed my allegations. Totoo nga, no? Sinabi ba ng Quadcom, oh, tama si Trillanes, ha? Tama ang presenta ni Trillanes. And AMLA nagsabi na hindi galing sa amin yan. Diba? So, who has the burden to ask for settlement? The one who filed it or the one being charged for a crime? Oo nga, no? Sino ang nagpunta for settlement? Ikaw ba na nagsampa ng kaso or ikaw na sinampahan ng kaso? Natural, ikaw yung sinampahan ng kaso ang mag-settlement. Hindi naman yung nag-file ang mag-settle, di ba? Taong balakyot sa kalooban, hihingan mo ng settlement tapos ang reason ay abonado na. Kaya sila, legal team ni Paulo o Pulong ay lumapit sa kanya para matapos na or makasingil na sila na hindi gumastos pa. As usual, Trillanes the master of slander statement, may kaso pang nakapanira pa. Hindi natin alam kung ano totoo. Kaya kailangan talagang magsalita ni Pulong para matapos na itong mga haka-haka. Para hindi naman pwede kay Trillanes lang side ang ating makuna ng impormasyon. Dapat din kay Pulong. So sana magsalita any lawyer ni Pulong para to determine and to acknowledge kung tama ba ang mga sinasabi, tama ba ang kumpirmasyon ni Trillanes na ang mga lawyer ni Pulong ang lumapit sa kanya kasi abonado na daw. Hindi na daw nagbabayad si Pulong sa mga lawyer niya, kaya kailangan na mag-settlement. Paano mag-settlement? So, babayaran na si Trillanes or si Trillanes magbabayad sa kanila? Ang gulo-gulo, no? So, let's wait and see, mga kabibig, kung saan dito papunta itong istorya ni Trillanes at ni Pulong. At meron na bang hearing? Ewan natin, kabibig. So, yun lang po, mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Ako, Happy New Year sa ating lahat at lebak-lebak pa din tayo with evidence.
O tumalon ka na, sa mga OFW. Happy New Year. Kahit mag-isa ka dyan, umiyak-iyak ka, huwag kang magdrama. Kaya natin to, ha? Kaya natin to. Push lang natin para sa ating pamilya. Bye everyone. See you next time.